Isang karangalan na ako ho ay maging bahagi at maimbitahan sa pagdiriwang ng inyong ika-10 anibersaryo ang Singfield. Kanya, from the bottom of my heart, long overdue po ito. Maraming salamat sa lahat ng inyong tinulong, malasakit pagmamahal at inyong pinadama. Hindi lang mo sa akin, kundi sa buong ating mga kasama nitong katatapos nating midterm election. At napakahirap po talagang magsalita kapag maraming restriction. Kanya... Tingin muna ang aking kaibigan. Long overdue rin ang aking pasasalamat. May kasama po tayo rito si Mayor Sammy Ko. Magandang hapon. Maraming salamat. At ang kanyang napakabuti na napakagandang may dahil. Si Ma'am Ilan. Nabanggit na ho ni Attorney JB, nagbigay na rin ho ng kanyang mensahe, si Doc Richard, si Attorney Jimmy, at nakapaloob ho doon sa napakagandang kanta na binigay sa atin ni Direk Nigel. Alam ko naman na alam ninyo yung mga usapin sa ating bansa. Pagdating ko lamang kanina, ako ay kadarating ko lamang mga 12:30 or 1 p.m. at dumiretso na po ako dito. Babalik din ako mamayang gabi. Hindi ko lang pwedeng palagpasin ang inyong panyaya at ang ating pag-itipon ngayong araw. Alam ninyo yung mga mahalagang usapin na mainit na pinag-uusapan sa ating bansa. Pagpasok ko kanina sa airport, talagang ikayahanga at hindi talaga nasabi ko sa aking sarili, if only we can have, if only we can experience, if only we can all bring home here from Singapore 30% of what the Singaporeans are experiencing, malaking bagay sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Yes! Subalit, alam din na naman natin ang realidad. At kayo, hindi naman ho kayo magpapakalayo-layo kung maayos ang ating pamumuhay at kabuhayan sa ating bansa. Not that we are looking down or bringing down our very own nation, no? Tapatang usapan lang. Sino ba naman ang hindi nais maranasan ang nararanasan ng mga kapatid natin dito sa Singapore katulad ninyo? Subalit siyempre, iba pa rin ang naninirahan ka sa sarili mong bayan. Hindi naman imposible yan, bagamat mahirap at mahaba-haba pa ho ang ating lalakbayin. Buti na lamang meron isang leader katulad ni Vice President Inday Sara Duterte. Yes! Huwag ho kayong susuko sa ating bansa. Huwag niyo hong susukuan ang ating mga kapwa Pilipino. Patuloy ho kayong magpunyagi dito. Subalit ang isang bagay na ipakikiusap ko sa inyo, sapagkat very influential naman ho talaga kayo sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kaskwela. Sana ho ay gabayan din ninyo sila na yung aming dinaranas sa Pilipinas, huwag ho nilang tatanggapin na sasabihin, yan kasi ang normal. Gabayan niyo po sila, yung inyong mga kamag-anak, yung inyong mga anak, na na-experience niyo dito sa Singapore, yung aming karanasan araw-araw, yung bahang hindi na nawawala, hindi po yan ang new normal. Pakita po ninyo ano itsura ng isang mabuting pamayanan na may mabuting liderato. At yung pinagdadaanan namin sa Pilipinas, umaabot sa inyong kwento, yun lamang ho ang aking pakiusap. Ipaabot ninyo sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-anak. Huwag ninyong tatanggapin kung may magsasabi sa inyo na yan ang new normal. Yan ay abnormal.
Yes! Wala pa naman politika ron, ano, Senator? Bilis. Hirap ko magsalita ng ano. Oo, nagkakaintindihan. Basta ang ating, wala pa naman po si Vice, basta yung ating ng mensahe, para na lang po tayo nag-ispadahan. Alam mo na yan. Huwag na natin banggitin yung pangalan ni... Kilala nyo na yan. Alam mo lang yun. Basta ang akin ho, ating tulungan ang isa't isa. Kami ho, gagawin namin ang aming, lahat ng aming makakaya. In my own small social media page, I get to communicate with all of you, if not most of you. Ang aking tanging layunin, kagaya ho ng aking pakiusap sa inyo, ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Tama na yung basta na lang maka-personal kang atake, maka-personal kang banat. Let's talk about policies and policy direction. Yun po ang wala na sa atin eh. Yes. Diba? At ulitin ko, if we can only experience even just 30% across the board po yun, sa governance, sa infrastructure, sa character, sa culture, pati na rin kung paano pinapatakbong pamahalaan, malaking bagay sa ating back home, sa ating mga Pilipino. Yun lang po ang aking pakiusap sa inyo. Huwag ho kayong susuko sa ating Pilipinas. Huwag niyo hong susukuan ang mga Pilipino. Sa inyong araw-araw, kung ano man po ang inyong religious affiliation, alam kong hindi ko kinakailangan ipakiusap sa inyo, siguro ipaalala lamang. Huwag ho natin kalilimutan na merong isang kapwa nating Pilipino na inihandog sa kamay na mga naglalaway na banyaga dyan sa Hague. Isama ho natin siya sa ating panalangin. Yung kanyang kaligtasan, yung kanyang kalusugan, nagmumukhang imposible pero wala akong imposible sa panalangin. Yes! Na sana ay makauwi na ang ating kadabayan, itago natin sa pangalan Rodrigo Tatay Digong. And of course, ang ating pinakamamahal na Vice Presidente, atin din pong patuloy na pagdasal at protektahan. Alam naman natin na napakaraming masasamang plano ang nakalatag na laban sa kanya. Subalit, kinakailangan natin ang tulong ng isa't isa. Bagamat kayo'y malayo sa ating bansa, ipadamat, iparinig po ninyo ang inyong tinig. Gamitin natin ang new media, yung social media. Mag-engage po kayo, iparinig ninyo. At yung ginagawa ninyong ganitong pagtitipon, malaking bagay po ito. Naririnig at makikita ito sa Pilipinas at sa mga iba pang Pilipino sa ibang bahagi ng mundo. Yes! Muli ho, tanggapin ninyo ang aking pakikisa sa inyong ginagawang pagpupulong at anibersaryo. Tanggapin po ninyo ang aking paggalang, respeto at higit sa lahat ang aking mulit-mulit na pagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po. Maraming salamat, Atty. Vic Rodriguez. Of course, salamat po. Dahil dyan, ibibigay na natin ang entablado sa nag-iisa.